Hello, good afternoon. Ayan. Happy blessed Sunday everyone, sister and brother. Ayun, ang share ko lang, sobrang blessed ko talaga sa everyday. At alam ko ikaw kapatid, sobrang blessed mo din. At lagi mong tatandaan na God loves you. Mahal na mahal tayo ni God. Ako, ang share ko lang, paano ako nakakilala sa Panginoong Jesus. Dati kasi, as in, sa pamilya ko, ako yung medyo sabihin natin na hindi religious na tao. Ganun. Pasaway. Ganun. Hanggang sa dumating ang point na nagkaroon kami ng pagsubok. Go back to last 2018. As in, yung ate ko. Kasi, ang hirap talaga ng buhay namin dati sa Bicol. Tapos ang ano ko nung kay Lord, akala ko malayo talaga siya, ganito. Alam kong may Panginoon, pero parang ang hirap abutin dati. Yun yung, ano ko. Tapos the time nun, last 2018, graduate na ate ko nun. Akala ko makakapag-aral na ulit ako, ganito, ganyan. Pero hindi ko akalain na magkakaroon pa rin kami ng pagsubok na depress yung kapatid ko. As in, wala na kayong malapitan kahit kamag-anak namin, wala talaga. Pero grabe si Lord. Kasi nang time na yun na nakita ko na parang wala na, narinig ko sabi, wala na daw pag-asa ate ko, dali na daw sa ganito, ganyan, mga negative. Umiyak na ako that time nung kay Lord. Sabi ko, totoo ka ba? Hindi ka ba gawa-gawa? Hanggang, hanggang nag-stop ako ng pag-aaral nun sa senior high eh. Hindi ko natuloy pero grabe si Lord, nakapasa pala ako doon kahit na hanggang February lang ako nun. Tapos, pinatrabaho ako kasi sabi nila. Tapos nagsumabay pa nun. Ang dami din kasi namin utang the time nun. May mag-ano kay mama ng may utang daw tulong, 2,000 plus. Parang irereklamo pa gano'n. Sabi ko, Lord, grabe na talaga to. Tapos ayun, no choice ako. So, need ko mag-work kahit masakit na iwan ko yung pamilya ko para kay mama. Kasi syempre may sakit ng ate ko. Yung kuya ko, ano din siya, PWD din yung kuya ko. As in, sabi ko, Lord, ikaw na talagang bahala. Tapos the time nun, di ko alam doon sa Paranaque, doon talaga ako makakilala kay God. May inalagaan ako, matanda. Akala ko nung una hindi ko kaya alagaan kasi wala akong experience. Tapos ayun, natumba CR, for the short story, ayun, na-hospital siya, ganito. Tapos, ilang days na kami doon, week. Hindi pa rin gumagaling yung inaalagaan ko. Siyempre, nag-aalala na ako, ganito, ganyan. Tapos, may problema pa rin sa bahay namin, sa Bicol. Tapos, the time nun, may sister na pumunta, si Sis Malo. Grabe, nakakamiss, Lord. Nag-pray at saka nagbasa lang ng Bible verse. Tapos nagulat ako kasi pag nagbabasa siya ng Bible verse, hindi ko siya exactly maalala kung anong verse. Pakiramdam ko para sa akin yung mga salita. Tumas yung balahibo ko. Basta iba yung pakiramdam mo. Tapos umalis sila kumain after mag-pray and Aba, nakakagulat kasi na-detect na ng nurse ko anong sakit ng inaalagaan ko. Nalaman nila may potassium. Tapos mga ilang days, inalis niya na yung mga swero sa kanya. At nakaka-amaze ka na nagyaya na siya na umuwi. Ganito. Nakakala ko mahirapan ako mag-alaga. Pero grabe si Lord. Magiging malakas pala yung lola. Inalagaan ko si Lola Teresing. Halos siya na yung nag-aalaga din sa akin. Tapos, yung sister na ginamit ni Lord para makakilala ko. Kaya bumalik siya. Pinatanggap niya ako kay Jesus. Inalis niya yung parang mga bracelet na ayun, tinanggap ko talaga si Jesus nang walang alinlangan. Sabi ko, I accept Jesus Christ as my Lord and Savior. Tapos yun, lagi sila na binabasan ako ng Bible verse, may pa-Bible study every Tuesday. Grabe, napakabuti ni God. Hanggang sa umattend na ako ng church, nagpabaptize ako bilang isang Christian, ganito. Tapos lagi namin pinagpipray ang pamilya ko. Yung kuya ko dati na hindi magkasundo na si mama, pinagpipray talaga namin everyday. Grabe, linood mo sa pray. Tapos ako talaga, yung pag-aaral ko, na yun lang talaga sa mga pangarap ko. Grabe, ngayon graduate na po ako as a teacher. Yung ate ko naman na sabi nila walang pag-asa, dali na daw sa mental. Ay, grabe si Lloyd.
Yung ate ko ay isa ng guro ngayon sa public school. Ginamit pa ni Lord, makabili lang kami ng bahay dito sa Taytay. Ngayon may sarili kaming bahay dito sa Taytay. Nagkaroon siya ng pamilya, nagkaroon siya ng anak. Tapos 5 years na siya ngayon nagtuturo sa public school. Kaya Lord, thank you. At ako, di ba, yung mama ko, na dati daming utang, ngayon isa na siya sa nagbibigay, nagpapautang, or wala na talaga siyang utang. Kaya Lord, salamat talaga. At si mama, yun, at si kuya na dati hindi magkasundo. Ngayon yung kuya ko, ginagamit din ni Lord kahit PWD siya para makatulong kay mama. At saka yung papa ko na akala namin, kasi single mom si mama eh. Siya lang yung kasama namin lumaki hanggang sa paglaki namin. Tapos nagulat ako kay Lord, simula naging Christian, nalaga ako. After 21 years, nakilala namin yung papa ko. At yun, papa ko ginamit din sa pag-aaral. At ngayon, grabe, nakagraduate na ako ngayon sa college. Na dati akala ko napaka-imposible. Pero because of God, nothing is impossible. At ngayon, syempre nandito ako sa bahay, wala pa ako work. Naghahanap ako ng hiring para sa private school. Alam mo yun, sabi ko, Lord, anong plano mo sa akin? Pero sa iyo ako magtitiwala. Kung noon nagawa niya na nga sa buhay ko, patunayan ni Lord na totoo siya, naniniwala ako na may gagawin ulit si Lord. Alam niyo, hindi madali ang lumakad bilang isang Kristiyano. May mga pagsubok, kasi parte talaga ng buhay natin. Pagsubok, merong mga part na parang lalaitin ka, anong tawag nga doon, makakaranas ka ng mga ganon. Pero grabe yung protection ni Lord. Grabe yung pag-ibig ni Lord. Alam mo yun, na kahit hindi tayo deserve, pero minahal niya tayo, pinili niya tayo. Kaya lahat ng papuri para lang talaga kay Lord. Lahat ng kabutihan, lahat talaga. Isa lang sabihin ko, talagang walang imposible kay God. Basta manalig ka lang, sumunod ka lang, niwala ka lang tulad ngayon, as in, ito, lalamunan ko na parang sinasakal ako, hindi ko alam kung ano to, pero alam mo yun, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Sa'yo ko na pinagkakatiwala kasi alam ko, mas alam ni Lord ang lahat. Alalaman niya ang buong pangyayari. Alam niya ano yung buhay natin, lahat. Alam niya. Walang lihim. Bago pa mangyari, alam na yan ni God. Kaya, yun, magkaroon tayo ng totally 100% na tiwala kay Lord. Ipaubayan natin ang buhay natin. Ang mga pagsubok natin sa buhay. Yung mga persecution. Kasi parte yun ng bilang isang Christian na makaranas ng persecution. Hayaan natin na si Lord ang lumaban para sa atin sa mga pagsubok na yun. Hayaan natin na si Lord ang kumilos sa atin. Sa mga taong nangapi sa atin, sa mga taong nanakit sa atin, huwag natin silang i-curse. Patawarin pa rin. Ipanalangin pa rin na i-save din sila ng Panginoon. Nakahabagan din sila ni Lord. Diba? At tayo, na isang lingkod, na mga pinili na lingkod ng Panginoon, na maging matibay tayo. Maging matatag tayo sa anumang uri ng pagsubok, na magpatuloy tayo hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya tayo mga kapatid, hanggat may panahon pa, hanggat may pag-asa pa, where we go back to Jesus, repent, manumbalik ulit sa Panginoon. Mahal ka niya, mahal tayo ni God, mahal niya ako, mahal ka niya, mahal tayo lahat ni Lord. God love us, kahit sino at ano tayo. I-admit lang natin sa sarili at maging kay Lord na nagkasala tayo, repent. At kapatid, alam kong papatawarin niya tayo. Mas lalo kung nagpatawad ka, magpatawad din tayo sa ating mga kapatid na nabigyan din natin ng kasalanan. Ang nakasamaan natin ng loob. Patawarin natin din sila. At higit sa lahat, humingi tayo ng tawad kay Lord. At maniwala kang papatawarin tayo ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ni God. Grabe, sobrang nakaka-amaze ang kabutihan ni Lord. At alam kong kapatid, kung ginagawa niyo to sa buhay ko at sa pamilya ko, alam kong may gagawin din sa'yo kapatid. Ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ni ako, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ngayon at magpakailanman. Kaya Lord, thank you so much sa Sunday na to, Lord God. Marami pong salamat. Amen.